napanood nyo ba yung interview kay Sara Duterte? Wala nang nag-i-interview sa kanya na mainstream media halos ano. Kaya ang nangyayari si Sara nagpapa-interview dun sa mga DDS vloggers nila. Yung si ano Banat Bay, isa kayong ano Boss Dada bang tawag nila doon? Oh, yun ang nag-interview kay Sara. Hmm? Ngayon, kunwari wide-ranging topics. Ha? Akala mo malawak yung coverage ng discussion nila. Ha? Marami nga silang kinover na topics, impeachment, ha? Pati yung ano ngayon, yung kaguluhan sa Middle East, o yun. Pati yung problema o krisis sa edukasyon, diniscuss nila, yung issue ng confidential funds, Mary Grace Piatos. Kaya lang, ang purpose sana ng ano na yun, interview, ipakitong magaling si Sara. Yun ang purpose nun. Kaya lang, ang lumabas, wala. Sumabog ang kawalang alam ni Sara. Ha? Sumabog ang kawalang alam. Nag-aastang marunong na akala mo, kabisado niya yung mga topics na tinatanong sa kanya, kaya lang ang lumabas mga kabunyog, wala. Lalo lang na-expose si Sara. Ha? Kaya, ayan, isa-isahin natin. O ito, pag-usapan natin ito mga kabunyog. Yung issue sa eroplano. Ang tinutukoy ko, sabi ni Sara Duterte, ang dali lang naman sanang kunin ang mga kababayan natin doon daw sa Middle East. Yung mga naiipit ngayon sa kaguluhan. Napakadaling magpadala ng eroplano sa totoo lang. Alam nyo ba noong COVID-19, maraming stranded na taga Davao City sa Metro Manila. Napakadali. Nangontrata kami ng commercial airline. Imagine niyo kung ito yung presidente ng Pilipinas ngayon. Ganyan siya mag-isip. Ha? Ang layo naman, unang-una, domestic ang pinag-uusap. Ang sinasabi niya, domestic. Ha? Domestic. Pilipinas. Oh, totoo yun. Madali lang nilang gawin yon dahil, ano lang naman yon Davao City saka Metro Manila. Presidente pa ang ama niya. O totoo yun. Maghahanap ka nga lang talaga ng commercial airlines, kukontratahin mo. Tapos kukunin na yung mga na-stranded na mga taga Davao sa Metro Manila. Madali yon, madaling kumuha ng permit doon. Tsaka wala namang barilan doon, walang mga pagpapasabog, walang atake. Ito gera ito. Gera ito. Ang mga bansa nga sa Middle East, sinarado na ang kanilang airspace. Sinarado na nga yung kanilang airspace. Ako kasi nakailang punta na ako ng Europe. 4 na beses. Dumadaan ako, ang paborito ko kasi Qatar Airways. So, galing ng Pilipinas, tumitigil muna kami ng Doha, Qatar. Ang Doha, Qatar, punta na ng Europe kung saan na destinasyon doon. O ngayon, sa tingin ba nito ni Sara Duterte, ika-cancel ba ng Doha ng Qatari government? Ika-cancel ba nila ang mga biyahe? Ang laki ng nawawala sa kanila. Bakit nila kinancel muna ang mga biyahe? Hindi sila nakakasigurado ng seguridad. Ay, matindi ito mga kabunyog, mga kababayan, si Sara Duterte. Ha? Imaginein mo, ang dali lang naman daw yan. Ha? Wala daw nagagawa ang gobyerno. Pinabayaan na yung mga kababayan natin sa Middle East. Ang dali lang daw kunin yan, mga kababayan natin doon na gusto nang umuwi ng Pilipinas. Magpadala lang ng eroplano. Ay, mga kabunyog, mga kababayan, anong klase ito? Ha? Anong klase ito si Sara Duterte? Imagine niyo kung yan ang presidente ng Pilipinas. Mapapahamak tayo. Mapapahamak. Ngayon, para lang may masabi lang at makomentaryuhan lang ang administrasyon, ay iba ang gera sa COVID. Pangalawa, yun, domestic yun, local yun, ito international. Ang pinag-uusapan dito, gera ng Amerika, Israel at saka ng Iran. Bakit nila kinancel ang mga flights? Delikado eh. Delikado ang lagay. Tapos ngayon, magre-renta ka ng parang chartered plane. Commercial i-charter mo, aarkilahin mo, kukontratahin mo. Bakit? Normal ba ang sitwasyon? Normal ba ang sitwasyon? Gera yan. Ano ba itong si Sara Duterte? Pero bilib na bilib pa rin yan ng mga DDS, ha? Ang galing daw talaga ni Sara. Ang bilis mag-isip. Ay, ano ba yan mga kabunyog? Nag-aastang marunong si Sara. Ang kailangan mong gawin dito, i-secure yung mga kababayan natin doon sa Middle East.
Pag nagsabi na ang Kuwaiti government, ang Qatari government, ang Saudi government na pwede na, saka tayo makakapagkuha ng... Hindi naman natin pwedeng kunin yung mga kababayan natin doon na kagustuhan lang natin. Kung yung mga bansa nga doon, nagsarado na muna ng kanilang airspace, hindi na muna nagpapalipad ng mga eroplano galing sa kanilang mga airports, tayo pa kaya, sino, ano ba yan? Ipapahamak tayo nito ni Sara Duterte, mga kabunyo. Matindi to. Ay, ano ba ito? Ito ang ang setup ng mga ano na yan. Para lumabas lang na siya'y magaling, para lumabas na siya'y mabilis umaksyon, pinapakita niya na kung siya ang presidente, madali niya lang gawin yan. Yung mga kababayan natin na gustong umuwi, madali lang yan pauwiin sa Pilipinas. Ganon ang gusto niyang ipakita dyan kung siya ang presidente. Kaya nga 'di ba sabi ni Harry Roque, anong sabi ni Harry Roque? PBBM, kahit ngayon lang, i-take over na muna ni Sara. I-take over na ni Sara kasi yung giyera na yan sa Middle East, kailangan dyan magaling ang maging presidente. Ikaw wala kang nagagawa, ano mo na, ibigay mo na muna kay Sara. Yun, yun ang panawagan ni Harry Roque O kaya lang ngayon, in-interview si Sara Duterte nung kanyang mga vloggers kasi hindi naman ini-interview si Sara tungkol dyan. Kasi nagagalit na nga sila ang mga DDS, bakit daw hindi ini-interview ng mainstream media? I-interviewin ka ng mainstream media, ganyan yung mga sasabihin. O kaya ngayon mga kabunyog, mga kababayan, yun, kumakalat sa social media yan ngayon. Ano ba yan mga kabunyog? Ang isa pa, itong tungkol sa presyo ng mga bilihin at saka yung classroom. Grabe. Ito in-interview siya ni Laban at Bay. Ano daw ba ang masasabi niya dito sa mga programa sa edukasyon nitong kasalukuyang administrasyon? Alam niyo kung ano na naman ang komentaryo ni Sara? Ito, basahin ko Ang sabi ni Sara, ang mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata, hindi kung saan siya nakaupo araw-araw. So, wag tayo doon sa bakal at semento pumukos. Ay siyempre kasi 'di ba, ang programa ngayon ng gobyerno, yung backlog sa mga classrooms, yan si Senador Bam Aquino ang nagtutulak niyan, yung backlog sa classrooms kasi grabe talaga. Grabe ang backlog sa classrooms. Tanggap naman yan ng administrasyon. Kaya nga sa Senado, yun ang main advocacy ni Senador Bam Aquino. Yung acceleration, anong tawag doon? Yung pag-accelerate ng paggawa ng mga classrooms. Kasi grabe, talagang nung nakaraang mga taon, kahit sa panahon ni Marcos, tinanggap naman ng administrasyon na grabe yung backlogs. Kaya may batas na pinasa ngayon, pinirmahan na yan. Ang sponsor sa Senado niyan, si Bam Aquino. Talagang pinupurso niya yan na yung mga backlog sa classrooms ay mapunuan. Kasi nga grabe ang kakulangan sa classrooms. O ngayon, ano yung batas na ipinasa? Yung classroom construction acceleration bang tawag doon? Basta acceleration, pagpapabilis ng paggawa ng mga classrooms. Paano ang ginawang paraan? Hindi na DPWH ang gagawa, hindi na. Yung mga local government units, mga mayors, governors, binigyan na ng kapangyarihan na sila mismo pwede nang mag-initiate ng pagpagawa. May pundo naman pinunduhan ng napakalaki. Sabi nga ni Senador Bam Aquino, ito ang pinakamalaking pondo na binigay sa edukasyon pagdating sa paggawa ng mga classrooms. Ngayon, tinanong si Sara ng mga vloggers ng DDS, doon sa programa ng SMNI, ang sabi ni Sara Duterte, hindi naman importante yung mga classroom na yan. Ang mahalaga sa edukasyon, yung natututo yung bata, hindi kung saan siya nakaupo araw-araw. Kaya wag daw pukusan yung mga bakal at semento. Kahit saan naman daw pwedeng matuto ang mga bata. Ay, mga kabunyog. Alam nyo, bakit ganyan ang sinasabi ni Sara? Kasi yung kapalpakan ng administrasyon ni PBBM sa unang taon ng mga backlog sa classrooms, sino ba ang secretary ng education nun? Ang tama dyan, pareho yan importante. Ayusin mo yung mga pasilidad. Ibig sabihin yung mga classrooms, ayusin mo yan. Ayusin mo rin yung tinuturo. Pareho yan kailangan, pareho yan mahalaga. Siyempre, mahalaga na yung paraan o yung kalidad ng edukasyon i-improve mo. At the same time, ayusin mo rin yung pasilidad.
Kahit magigaling yung mga teachers, magagaling yung curriculum, magagaling yung mga nagtuturo, kung wala namang maayos na pasilidad, kung umuulan, tumutulo yung mga bubong, kaya naman pala mga kabunyog ang nangyari sa atin, yung edukasyon natin, sira, bagsak. Sa panahon ni Sara, sa 3 taon halos na siya ang secretary, o 2 taon ba yon? Kaya pala grabe ang backlog sa classrooms. At itong isa pa, sabi ni Sara Duterte, kailangan daw mag-create ng komite sa pagbabantay sa presyo. Matindi. Pagbubuo ng komite na magbabantay sa presyo ng bilihin, iminungkahi ni VP Sara. Ito ang ating setup ng gobyerno. Hindi niya ba alam na mayroon tayong price monitoring councils? Ay mga kabunyog, mga kababayan. Ano bang nangyari? Ano bang nangyari dyan? Hindi niya ba alam na mayroon tayong mga price monitoring councils? Ang DTI mayroon na yan. O ngayon, akala mo nagmamagaling si Sara, sa sitwasyon daw ngayon ng gyera sa Middle East, dapat magbuo ng mga komite sa pagbabantay ng presyo. Yan ba ang magpipresidente ng Pilipinas? Akala mo ang galing-galing niya, no? Ang una niyang proposal, mag-charter na tayo ng commercial plane para kunin na yung mga kababayan natin doon. Pangalawa, madali lang naman daw yan. Pangalawa na naman ngayon, dapat mag-create ng komite sa pagbabantay ng presyo. Mag-create ka ng komite sa pagbabantay ng presyo. Mayroon na tayong mga price monitoring councils. Bahagi na yan ng DTI. Ito pa mga kabunyo. Tinanong din kay Sara yung tungkol sa confidential funds. Tinanong, ang nagtanong mismo sa kanya, yun na nga, yung mga DDS vlogger, sila Banat Bay. Ganito ang pagkakatanong mga kabunyo. Madam Vice President, yung 125 million na confidential funds, pinadala sa'yo, binigay sa'yo, nirelease sa'yo, December 13. Tapos kailangan mong ubusin yon ng hanggang December 31. Kailangan bago matapos ang taon, maubos mo yon. Kaya inubos mo sa 11 days o 13 days. Hindi kaya patibong yun sa'yo? Yun yung tanong, Hindi kaya patibong yun sa'yo? Pwede naman nilang i-release ng Office of the President ng maaga para mayroon kang panahon para ubusin yon. Ang biniganawa sa'yo, nirelease sa'yo, December 13, patapos na yung taon. Siyempre, kailangan mong ubusin yon. Pag hindi mo na ubus yun, masasayang. Ibabalik mo na naman. Hindi kaya parang nilagay ka sa trap? Yun ang tanong Yun ang tanong kay Sara. Parang ang gustong palabasin nung nagtatanong, ang gustong ni Banat Bay, parang trinahidor si Sara ng Marcos. Yung nire-request ni Sara na confidential funds, inirelease sa kanya December 13. Di syempre ang pagpipilian na lang ni Sara doon, ubusin ito o yung kaya lang na magastos diyan, yun lang, ibalik na lang yung sobra. Ang ginawa, inubos 11 days o 13 days. Yun. Doon naging kontrobersyal. Ngayon, ang sinasabi ngayon ng nagtanong na vlogger, hindi kaya patibong yun sa'yo, Madam Vice President? Hindi kaya pinapasok ka? Imaginein mo, nirelease sa'yo, katapusan na ng buwan? Last month na? Tapos patapos na yung taon? Hindi kaya trinidor ka, parang trinilagay ka sa trap? Ganun yung takbo ng isip nila. Ganun yung takbo ng isip nila. Ganito mga kabunyo, ano ang inaamin doon nung DDS vlogger na nagtanong? Diyan na ngayon pumapasok yung katotohanan na kung naka-receive ka ng budget na 125 million, hindi ka naman obligadong ubusin yun kung hindi ka korap, di ba? Sa totoo lang, yun na nga, kaya nga nalalagay sa kontrobersya si Sara Duterte kasi yung pera na 125 million talagang inubos niya, ganun siya katakaw sa pundo. Parang binigyan ka ng 125 million, di siyempre kung maubos mo lang doon 50 million, di ibalik mo yung 100 million. I-request mo na lang uli para sa sunod na taon. Bibigyan ka naman uli ng para sa sunod na taon. Hindi talagang inubos ni Sara yung 125 million. Patibong man yan o hindi, ang punto, binigyan kang 125 million, sa totoo lang, kahit yung 25 million, ang hirap mo nang ubusin sa 25 days. Ang hirap mo nang ubusin sa 25 million, ang hirap mo nang ubusin sa 13 days or 11 days. Mabait nga sa kanya si PBBM, binigyan siya ng 125 million.
O kaya lang, talagang matakaw si Sara sa pera. Ngayon, nung 2023, sumunod na taon na, hindi pa sila magkaaway noon. Alam nyo kung anong binigay kay Sara taong 2023? Binigyan siya ng 500 million na confidential fund sa OBP. Binigyan siya ng 150 million na confidential fund sa DepEd. Binigyan siya ng 2.3 billion na budget sa OBP. Binigyan siya ng napakalaking budget sa DepEd. Kung siya ay tinatraidor ni PBBM o ng administrasyon, hindi siya bibigyan ng ganun. Ibig sabihin, unang taon pa lang, kauupo pa lang nila 2022, binigyan na si Sara ng 125 million. Yan na yung confidential funds na ubos niya in 11 days. Pag sunod na taon na 2023, hindi pa sila magkaaway noon. Alam niyo kung magkano binigay kay Sara? Confidential funds OBP, 500 million. DepEd, confidential funds. 150 million. O ganun, 650 million. 650. Tapos yung budget niya sa OBP, 2.3 billion. Yun. Ganon si Sara ka-spoiled. Kaya yung pagiging spoiled ni Sara hanggang sa budget is spoiled. At si PBBM naman at saka sila Romualdez, binigay kay Sara kung anong gusto niya. Imaginin mo, binigyan ka ng 2.3 billion na budget sa OBP. Si Leni Robredo, 600 million, 700 million. Yan yan ang dapat na makita ng ating mga... Ngayon, nagrereklamo si Sara, trinidor daw siya nila PBB, nila Romualdez. Ay wala masyado siyang matakaw Ang nagpabagsak kay Sara yung katakawan kasi matakaw sa pera. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.